Buenos dias mga kapwa mag-aaral. Ako nga pala si Ginoong Von Galinero, ang inyong tagapagkwento ng ika-25 hanggang ika-28 kabanata ng El Filibusterismo. Halina to ngayon natin ang mga makukuling na kaganapan sa mga kabanatang ito. Ika-25 kabanata, Tawanan at Iyakan. Idinaos ang piging ng mga estudyante sa Pansiteria Macanista de Buen Gusto. 14 na binata ang dumalo sa piging. Ang piging ay iminungkahi ni Padre Irene alang-alang sa kapasyang iginawad o kusosapin ng pagtuturo ng wikang Kastila. Binayaran nila ang lahat ng mesa, nagpadagdag ng mga ilaw at pinadikit sa dingding ang mga kagatagang ito. Luwalhati kay Kustodyo sa kanyang katalinuhan at pansit sa lupa para sa mga may batang may bubuting kalooban. Matatalima mga salita ng mga estudyante. Kung maghalakhakan sila'y pilit at may tunog ng paghihinakit. Dumating si Isagani. Si Pilaes na lang ang kulang. Ani Tadeo, sana si Basilio na lang ang inanyayahan nila sa halip ng impormal na si Juanito. At malalasing pa raw sana nila si Basilio upang makapagtapat ng mga lihim ukol daw sa nawawalang bata at doon sa isang mongha. Nung nagkainan na, inihandog nila ang pansit lang kay Don Custodio. Ang sopas ay tinaguriang sopas ng panukala. Lumpiang chino ay inalay kay Padre Irene. Ang tortang alimango ay inuko sa parayle. Tinatawag rin itong torta de frailes. At ang pansit gisado naman ay inuko sa pamahalaan at sa bayan. Pinagtalumpati nila si Tadeo, ngunit hindi siya nakahanda. Ganoon rin si Pekson na pinatamaan ng mga praile. Ani niya'y simula raw kamusmusan hanggang sa libingan ang mga praile na lamang ang kasama. Habang masayang nagkakainan, may isang estudyanteng saglit na lumabas at nakita ang utusan ni Padre Sibila. Si Padre Sibila ang kasalukuyang vice-rector sa universidad. Ang utusan raw ni Padre Sibila ay tila nagmamanman sa piging. At nang ito'y umalis, sumakay ito sa karwahe ni Simon. At agad namang ibinalita ng estudyante ang mga nakita sa mga tao sa loob. Ika-26 na kabanata, Mga Paskin. Maagang nagbangon si Basilio upang magtungo sa ospital. Nais niyang pakialaman ang kanyang lisensyatura sa universidad pagkatapos madalaw ang mga may sakit. Uutang siya kay Makaraig ng perang gugugulit. Ang naimpok niya ay naipantubos niya kay Huli. Sa tapat ng San Juan de Letran ay may nagtanong sa kanya ukol sa pagbabangon. Iniugnay niya sa isip ang pagkakatungo sa kanya ni Simon. Marami raw nadadami ng mga estudyante ayon sa nagbabalita. At sa pagpapatuloy ng paglalakad ni Basilio, nakasalubong niya ang isang katedratiko na malapit ang loob sa kanya. Itinanong kung nasa piging ng mga estudyante si Basilio. Mabuti raw at wala. At nang malamang kasapi si Basilio sa kapaysanan, ay pinayuhan nito ang binata na umuwi at sirain ang lahat ng mga kasulatang magdadawit sa kanya. Tabanggit naman ni Basilio si Simon. Wala raw kinalaman dahil nahihiga ang mag-aalahas dahil sa sinugatan ng kung sino. Dito ay may ibang mga kamay na nakakapangilabot. Anang katedratiko. Itinanong ni Basilio kung may kasangkot na tulisan. Wala raw. Panay raw mga estudyante. Nakatagpo raw sa universidad ng mga paskil o mga paskin na papanghipagsig. Ang mga paskin o politelyong ito ay naglalaman ng mapanirang mga pahayag laban sa pamahalaan at sa mga praile. Ang mga otoridad ay agad na naghinala na ang mga mag-aaral ang may kagagawa nito. Dahil dito, agad silang nagsagawa ng investigasyon at maraming estudyante ang pinaghinalaan at inaresto. Kasama sa mga unang nadawit ay si Makaraig, Isagani, Sandoval at Basilio. Si Basilio, na walang kinalaman sa mga paskin, ay nadamay lamang dahil sa kanyang pagiging aktibo sa kilusan ng mga estudyante. Kahit paanong naganap ang insidente, ay hindi siya nasa paaralan. Hindi ito naging hadlang sa mga otoridad upang siya ay hulihin. Samantala, si Tadeo, na isa sa mga tamad na estudyante, ay ginamit ang sitwasyon upang magkaroon ng dahilan upang hindi na pumasok sa klase. Ang kanyang takot ay nauwi sa kasiyahan nang maisip niyang hindi na siya kailangang mag-aral pa. Ika-27 kabanata, Ang Praile at ang Estudyante. Sa kabanatang ito, nagkaroon ng matinding argumento sa pagitan ni Padre Fernandez, isang Dominicong pari, at ni Isagani, isang matalino mag-aaral na may matibay na paninindigan. Si Padre Fernandez ay isang naiibang praile dahil hindi siya kasing sama ng ibang pari sa universidad. Nais niyang marinig ang panig ng mga estudyante tungkol sa mga hinaing nila sa sistema ng edukasyon. Dahil dito,
nagkaroon siya ng pag-uusap kay Isagani upang malaman ang totoong saloobin ng mga mag-aaral. Hindi nag-atubili si Isagani na sabihin ang kanyang mga opinyon. Sinabi niyang hindi natututo ang maayos ang mga Pilipinong estudyante dahil sa pang-aapi ng mga praile. Ipinunto niya na kung tunay na may malasakit ang mga praile sa edukasyon ng mga Pilipino, dapat nilang payagan ang malayang pag-aaral ng mga mag-aaral. Nagkaroon ng mainit na diskusyon, ngunit sa huli, napahanga si Padre Fernandez sa katapangan ni Isagani. Subalit, kahit na pinuri niya ito, nanatiling malinaw na hindi magbabago ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas dahil hawak ito ng mga praile at ng pamahalaang kolonyal. Ika-28 Kabanata, Pagkatakot. Sa kabanatang ito, lumaganap ang matinding takot sa hani ng mga estudyante matapos ang sunod-sunod na pag-aresto sa kanilang mga kasamahan. Marami ang nagtago upang makaiwas sa posibleng pagkakadakip, habang ang iba naman ay gumamit ng kanilang yaman at impluwensya upang makalaya agad. Isa sa mga unang nakalaya ay si Macaraig, na mula sa isang mayamang pamilya. Sa tulong ng kanyang kayamanan, mabilis siyang napawalang sala. Samantala, si Basilio ay nanatiling nakakulong kahit wala siyang kasalanan. Wala siyang maimpluwensyang koneksyon na maaaring tumulong sa kanya, kaya siya ang nagdusa. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng matinding hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang mahihirap at walang koneksyon ay pinaparusahan kahit walang ebidensya laban sa kanila, habang ang mayayaman at makapangyarihan ay madaling nakakalaya. Bilang pagtatapos, base sa mga kabanatang ito, lalong tumitindi ang tunggalian sa pagitan ng mga makapangyarihan at ang mga nais ng pagbabago. Ipinapakita ang patuloy na pagdurusa ng mga Pilipino sa ilalim ng mapanupay na sistema, lalo na sa aspeto ng edukasyon at hustisya. Ang mga tauhan, tulad ni Isagani at Basilio, ay nahaharap sa mahalagang desisyon na maaaring makaapekto sa kanilang kinabukasan. Samantala, ang mga plano ni Simon ay patuloy na nagkakaroon ng komplikasyon. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga kabanatang ito ang matinding suliranin ng lipunan, ang kawalan ng kalayaan, katarungan at pantay na karapatan. Nagbabadya rin ang mga matinding panghihimagsik na maaaring sumiklab dahil sa patuloy na pang-aapi ng mga nasa kapangyarihan.